Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Pinaghahandaan na po ngayon ng sambayan ng Pilipino at halos po ng lahat ng buong bansa po, no, etong papalapit nga po na total solar eclipse na posible pong magkaroon ng malawakang epekto, no, sa ating solar power, especially sa bansang Pilipinas. So ano po yung posibleng maging epekto na ito? Posible pong humina yung ating nakukuhang supply ng kuryente dahil nga po dito sa tinatawag na solar eclipse. Bukod pa po dyan, nakaka-apekto rin po ito sa kalusugan natin, especially kung tinignan po ito ng direkta, no, ng ating mata, posible pong makabulag. Ayon din po sa ilang mga nakakatanda, no, at mga naka-experience na po at yung mga pamahiin na ito nga daw pong total solar eclipse ay nagpabala po or nagbababala ng posibleng mga dilubyo na mangyayari. Tulad na lamang po nung nangyaring 7.2 na lindol earthquake dito nga po sa bansang Taiwan at almost 25 years pa, no, simula nung huli sila nagkaroon ng lindol at nangyari nga po yan. Nakakabahala dahil ngayon po meron din tayong update sa ating weather at kung makikita po ninyo wala pa tayong kauna-unahang bagyong pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Tinutukoy ko po yung bagyong si Agho na ngayon hindi pa po talaga nagpaparamdam. Nasa heat season pa rin po tayo, pero kung makikita po ninyo may hypnosis po tayo galing sa Pag-asa na trap ng low pressure area na nakakaapekto po sa may bandang silangang Mindanao. Kasama din po dyan itong ridge of high pressure area or HPA na nakakaapekto naman sa ilang bahagi ng eastern section ng Northern Luzon. Mga kaibigan, lagi kong pinapaalala ano man yung naging pamahiin about dito sa solar eclipse, no, pamahiin lang naman po yun ng mga nakakatanda at nasa pananampalataya pa rin po natin or faith natin kung maniniwala po tayo sa bagay po na yun. Pero mas maganda anumang oras nakahanda po tayo dahil yung ibang mga eskwelahan tulad sa USA, sa Amerika, hindi po nila pa napapasok or wala pong pasok yung mga eskwelahan doon, no, dahil nga po dito sa papalapit na total solar eclipse. So wala pa po tayong accurate kung gaano po katagal itong sinasabing eclipse na ito, pero pinaghahandaan na po. Mga kaibigan, i-update ko rin kayo sa ating weather forecast condition sa ilang lugar po sa ating bansa na apektado nga po nitong trap ng low pressure area. Sa area po ng Davao Region at Saxargen, maulap po na panahon ng mararanasan dyan at posible po magkaroon ng isolated rain showers at thunderstorm pagdating sa gabi. At kung sakali po magkaroon ng malakas at malawakang pag-ulan sa hapon at sa gabi, posible po magkaroon ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide din, no, sa matataas po na lugar. Dito naman po sa area ng Metro Manila, mga kaibigan, siguro naman ngayon po, no, as of now, ay nararamdaman nyo po yung maulap na panahon dyan sa may bandang Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot po yan ang tinatawag po natin na easterlies din po, no, na nakakaapekto sa ating bansa, kasama din ng mga localized thunderstorm at yung trap ng low pressure area. Mag-ingat po tayo pagdating sa gabi ng mga isolated light rains to heavy rainfall. Pagdating sa gabi, posibleng malakasan o malawakang pag-ulan to na bigla na hindi po natin inaasahan. Posibleng impact nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa matataas na lugar. Mga kaibigan, wala pa naman pong binabantayan or pasok na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero itong trap ng low pressure area ay nakakabahala dahil posible itong maging isang ganap na bagyo kung ito ay lumakas or magkaroon ng movement papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Mga kaibigan, always know the weather before you go para safe at handa po tayo lagi. Magdala ng payong jacket, kapote, panlaban po yan sa sama